Marcos singilin! Duterte panagutin! Marcos singilin! Nandito tayo ngayon sa harap ng Korte Suprema dahil sa napakalaking kagaguhan na ginawa ng mga mahistrado ng mataas na hukuman. Dahil sa napakalaking kaulunan na ginagawa nitong mga justices ng Korte Suprema. Biro ninyo, mali-mali ang batayan ng kanilang desisyon ni hindi nila tinignan ang mga records ng House of Representatives sa usapin kung paano nabuo at naihabag ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kung naging masinop lamang ang Korte Suprema, makikita niya na hindi naman nalabag ang 1-year ban sa pagpapile ng impeachment complaint. Ibig sabihin, tama lang na dinala sa Senado at dapat ang Senado ay nag-trial forthwith sa impeachment ni Sara Duterte. Pero hindi lang usapin ng mali-maling desisyon nito. Ang pasama bang ginawa ng Korte Suprema, pinahirapan niya ang proseso ng impeachment hindi lang kay Sara Duterte, kundi sa lahat ng mga impeachable officials sa ating bansa. Dinagdagan ng requirements sa ngayon dahil sa desisyon ng Korte Suprema, kahit makakuha na ng 1/3 na boto ang impeachment complaint sa Kongreso, kailangan pang ipadala doon sa impeachable officials at hingan siya ng paliwanag. Matatagdagan ang paraan ng pagde-delay ng impeachment process. Nabibigyan ng mas maraming butas ang mga corrupt na opisyal para i-delay at para pigilan ang mga hinaharap pang impeachment complaint. Ano kaya ang gusto ng Korte Suprema? Maging kasing tagal ng mga kaso sa Korte ang impeachment, umabot ng 6 na taon, umabot ng 10 taon. Yan ba ang gusto ng Korte Suprema? Dahil yan ang magiging epekto ng kanyang desisyon. Ang tanong, nandito tayo para manawagan sa Korte Suprema. Kayo ba umaasa sa Korte Suprema? Babaguhin kaya nila ang kanilang desisyon? Ako rin hindi umaasa sa Korte Suprema. Alam na natin ang klase ng mga maestrado natin. Pero tayo ay umaasa sa sambayanang Pilipino. Tayo ay umaasa sa ating pagkikibaka. Isipin na lang ninyo kung hindi nagreklamo ang iba't ibang mga grupo, kung hindi nagsalita ang iba't ibang mga legal organizations, pati mga paaralan, mga law colleges, kung hindi nagsalita ang iba't ibang kinusang masa, nandito kaya tayo ngayon? Mag-iisip kaya uli ang Korte Suprema? Kaya naobliga sila mag-hearing, naobliga sila mag-enbang para i-take up yung MR dahil sa lakas ng ating protesta, dahil sa galit na ipinakita natin sa kanilang kawalang-hiyan. Pero mahalaga din sa araw na ito, hindi lang Korte Suprema ang ating sinisingil. Baka nakakalimutan natin, sino ba talaga ang may malaking kasalanan sa pinagagawa ni Sara Duterte? Sino ba? Una-una, sino ba ang kumuha kay Sara Duterte na maging Vice President niya? Si Bongbong. Sino ba nagbigay ng confidential and intelligence funds kay Sara Duterte? Bongbong. Alam nyo ba, noong 2022, wala na bang confidential and intelligence funds si Sara Duterte? Nag-request siya kay Bongbong Marcos, kaya binigyan mahigit 600 million confidential and intelligence funds
Sino nagbigay? Hindi ang Kongreso. Si Marcos mula sa kanyang contingency fund. Kaya nga nagalit ang congressman eh. Kasi bakit ito si Sara? Humingi lang, binigyan ng daang-daang milyon. Kaya dumaan sa karayom si Sara sa susunod na budget hearing at doon nakita ang paglustay ni Sara Duterte ng pera na binigay sa kanya ni Bongbong Marcos. Then manunustay ba siya kung hindi siya binigyan ng confidential funds ni Bongbong Marcos? At ang nagkagalit-galit na nga, dahil siyempre, meron namang political agenda si Martin Romualdez. Pero dahil dyan, dinantat nila si Sara Duterte. Pag wala si Sara Duterte, nagtuloy sa impeachment. Ano ang sabi ni Bongbong Marcos? Huwag na lang mag-impeach. Natatandaan nyo? Nag-text pa siya sa kanyang mga kaalyado sa Kongreso. Ayoko yung impeachment. Kaya tama ang impeachment. Dahil may mali ginawa si Sara, pero sino ang nagbutos sa mga congressman na huwag ituloy ang impeachment? Si Bongbong Marcos. Kaya tumagal ng kung ilang buwan sa Kongreso yung impeachment na yan. Pero nailusog din at nang dumating sa Senado, sino ang nag-dribble sa Senado? Chis Escudero. Kaninong kalyado si Chis Escudero? Kay Bongbong Marcos at kay Lisa Araneta. Bukod sa may sarili siyang ambisyon, kaya nakipaglaro din sa mga Duterte. Kaya huwag natin kakalimutan, ang kalaban dito hindi lang itong mga gago sa Supreme Court. Ang kalaban din natin dito, yung pinakapuno ng korap na sistema ng politika sa ating bansa. Ang pinakamalaking burokrata kapitalista sa ating bansa. Walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang laban ito, hindi lang laban simple sa impeachment. Hindi lang ito simpleng pamumulitika sa pagitan ni Martin Romualdez at ni Sara Duterte. Ang nakasalan dito ay ang bunot na sistema ng politika, ang korap na sistema ng panggogobyerno na ipinamalas ni Sara Duterte at tambalan niya, pakikipagtambalan niya kay Bongbong Marcos. Ngayon ay pinagtatakpan ng Korte Suprema at ng Senado. Kaya ganyan ang ating laban, ganyan tayo paporsigido. I-impeach natin si Sara Duterte at kapag na-impeach natin si Sara Duterte, sino susunod? Ay kayo nagsabi niyan. I-impeach natin lahat ng korap sa gobyerno, tama? Patatalsikin natin ang mga korap sa gobyerno, tama? Sisimulan natin dito sa Korte Suprema sa panawagan na baguhin ang kanyang desisyon. Ibalik nila ang karapatan ng mamamayan na panagutin si Sara Duterte at lahat ng impeachable officials. Magsisimula tayo dyan at magtutuloy-tuloy tayo sa ating pagkilos dahil ito ay isang kilosang basa laban sa burokrata kapitalista, laban sa korupsyon at mga abuso sa gobyerno. Kaya mga kasama, dito ba tayo titigil? Tuloy-tuloy po ang ating pagkilos hanggang sa susunod na mga pagkilos dito sa Korte Suprema, sa Senado, sa Malacanang. Tuloy-tuloy po ang ating laban. Maraming salamat, magandang umaga sa inyo lahat.